Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong official statement ni Congressman Ferdinand Martin G. Romualdez tungkol sa mga akusasyon na ibinato sa kanya, lalo na yung mga akusasyon ni BP Inday Sara. Illegal gambling, Okada at iba pang issue. Ito yung kanyang pamahayag. Kahapon ito na pamahayag. Official statement from Martin Romualdez. Narinig ko ang mga akusasyon. Diretsahan kong sasabihin, hindi totoo na ako'y tumatanggap mula sa illegal na sugal. These stories about suitcases of cash are pure fiction. Lahat guni-guni. Pati ito hindi nakasama ito. Lahat guni-guni, sabi niya. So, pati ba mga flood control projects, guni-guni rin. Mismo ang Pangulo nagsabi sa kanyang SONA, mahiya naman kayo. Mga flood control project, in-inspect ko, substandard. Ang iba, guni-guni. Pinagmayabang pa naman ang flood control projects. Maya-maya, guni-guni lang pala. Ito, sabi niya, lahat guni-guni. Madaling magturo, madaling mag-imbento, pero ang katotohanan hindi kayang patunayan. Until today, wala pa rin ipinakitang ebidensya, puro sabi-sabi lang na inuulit-ulit. So, totoo naman, wala pa namang ebidensya. Sa isyong Okada, Delaware, malinaw, hindi ako kasali. Wow naman. Salamat na lang at may sasasot na nagbibigay ng update tungkol nito, yung talagang desisyon, yung pamahayag ni BP Sara, yung mga page 17 times ba yun na nabanggit ang pangalan ni Romualdez? Nilagay, pati pages Page 37, 38, kung ilang beses. Nababanggit yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez doon sa document ng Delaware Court. Tapos sasabihin niya ngayon, hindi ako kasali! Bahala na ang taong bayan. Nasaan na tayo? Hindi ako kasali, hindi ako iniimbestigahan at hindi ako akusado. Kaya lang, nandun ang pangalan niya. O anong ibig sabihin nun? Court document, nandun ang pangalan niya. Mentioned, if I'm not mistaken, 17 times. Nandun sa pahayag ni BP Sara. Wala akong kinalaman sa kasong iyon na away ng dalawang negosyo. Binabalik lang ngayon para siraan ako. Nakakalungkot na ang mismong Vice Presidente na inakusahan at na-impeach ng House dahil sa maling paggamit ng pondo. Grabe. Ay siya pang nagkakalat ng ganitong kasinungalingan. Sinungaling daw si BP Sara. When the source itself has lost credibility, why should anyone believe these baseless claims? Bakit kayo maniniwala sa Vice Presidente na yan? Na-impeach yan Mali ang paggamit niya ng kanyang confidential funds. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang credibility yan. Sa akin kayo maniniwala dahil nagsasabi ako ng totoo. Galing. In fairness, yung speech writer ni Martin Romualdez magaling sumulat. Yung mga response niya every time na may issue, ang gaganda yung mga binibitawang statement. Magaling. In fairness. Ang tanong ngayon, pinapaniwalaan ba siya ng taong bayan? Ilang porsyento ang naniniwala sa kanya?
between, sino ang nagsasabi ng totoo? Vice President or itong si dating House Speaker? Ito mas naniniwala ako kay Vice Presidente. Tingnan nyo na lang sa mga surveys. Except lang yung ginagawa ng Tangery at saka itong isa? Okta. Yung mga surveys ng WR Numero, Pulse Asia, trust and approval rating, it speaks na kakaunti ang nagtitiwala kay Romualdez. Lalo na yung latest na survey ng WR Numero, yung presidential preference, 31% si BP Sara, si Romualdez 0.7%. Ganyan po katindi ng gap ba sa taong gusto si BP Sara at itong si Romualdez. So may pag-asa pa bang maging presidente si dating Speaker Martin Romualdez? I don't know, Iba yung may pag-asa, iba yung ambisyon ba na kahit itong mga pangyayari ngayon, nandun pa rin ba yung ambisyon niya, tatakbo ba rin pa sa 2020? Kung ako ang tatanungin nyo, yes, nandyan pa rin. Kahit sentro na siya ng kung ano-anong batikos ngayon, naniniwala ko na gagawa at gagawa pa rin sila yung plano nila na tatanggalin nila sa equation si BP Sara. So, paghandaan po natin next year. Kasi yung Speaker of the House, kaalyado pa rin niya yun So, tuloy pa rin ang impeachment next year. Pagdasal natin yung ombudsman na sana ang Judicial and Bar Council, they will do what is right, na hindi padala sa pressure or anything. Sana ang mapiling ombudsman, yun talagang karapat-dapat. But once na ang napiling ombudsman sa JBC, sa JBC, once na naisama sa shortlist si Secretary Boying Rimulya, let's expect na pipiliin siya ni Pangulong Marcos Sr. si Boying Rimulya magiging ombudsman natin. At yan na yung Plan C according to Senator Amy Plan C para ipakulong nila si BP Sara. But you can never put a good man or woman down. Mananalo at mananalo pa rin BP Sara sa 2020. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan sila og yero. Ug karon mao na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mga silupin lang gyud. So naay tubig. Tanawa ang maaga sa tubig nga gikan sa ilang atop nga silupin lang. Silupin lang ilang atop na ay mga tubig umuulan. Sa ginong tanatagaan ni kay tanawa mong balik ulan na gyud kusog na gyud. Oo. Nga pila naman ni anti ka bulan nga inyong atop nga silupin lang nga kung muulan diha lang mapundo ang tubig. Dugay-dugay nga gyud ni pa.
Pila na ni ante katuig? Ibarag to, opat na rin katuig. 4 na katuig. Nga silupin lang. Okay, gini. Nga inyong atop ante. So kung mag-ulan, na sa inyo ang ulan. Ana agad. So nahimo nang sanda yung ante inyong balay, inyong atop oh. Alam na gyud nga tubig. So karon nga matagaan na mo ante og giro, makatop na mo. Matok na gyud. May na lang, salamat na si Ginoo kay tagaan ni. Oo, kani si ante dili ni siya kalakaw. Ay napian na ko tungod Napian. sa nahulog na sa truck. Nahulog siya sa truck. Balay ni gyud. Napalingkamot ta makabalay ta. Palingkamot unta daw siya nga makabalay sila unsaon man nga nahulog siya nabalian. So karon salamat siya sa Ginoo nga natagaan na sila og yero.